tinatawag ng Biblia na mabuting balita? Kasi pag si Brad Eli ang magpapaliwanag ng mabuting balita, yung mabuting balita, yun yung kanilang mass indoctrination. Hello? Di ba nandyan pa yung video ni Brad Eli? Kahit siya patay na, siya pa rin ang ginagamit sa panluluko ay isa pang iimbita ng mga tao. Ha? Nandyan yung kanyang video pagka meron silang mass indoctrination, ay video ni Brad Eli yung gagamitin na siya'y nag-i-invite para sa pag-aaral ng mga doktrina ng Panginoong Hesukristo, para sa pag-aaral ng mabuting balita. Ang mga members po ng Church of God International ay nag-aanyaya sa inyong lahat para sa isang mass indoctrination o ng pag-aaral ng mga doktrina ng ating Panginoong Hesukristo. Ano po ba ito, mga kababayan? Pag-aaralan natin, ano ba ang mga utos ni Kristo, mga aral ni Kristo, aral ng Ebanghelyo, na para sa ating panahon. Kasama ba rito ang pagbibigay ng ikapo? Ang Santa Senang may abulo yan? Kasama ba rito ang pangingili ng Sabado? Doktrina ba ng Panginoong Hesukristo na bawal ang baboy, hipon at iba't iba pa? Nanyayahan namin kayo ng isang buong taus-pusong paanyaya na sana'y pagbigyan ninyo, mga kababayan, kung kayo po ay mayroong pagnanasang makaalam ng mga aral na tunay na doktrina ng ating Panginoong Hesukristo. Mag-uumpisa tayo mula sa February 23, 2026. That's 7 o'clock in the evening, Monday. Mag-uumpisa tayo mula sa February 23, 2026. That's 7 o'clock in the evening, Monday. Ano ba yung tinatawag ng Biblia na mabuting balita? Kasi pag si Brad Eli ang magpapaliwanag ng mabuting balita, yung mabuting balita, yun yung kanilang mass indoctrination. Hello? Di ba nandyan pa yung video ni Brad Eli? Kahit siya patay na, siya pa rin ang ginagamit sa panluluko ay isa pang iimbita ng mga tao. Ha? Nandyan yung kanyang video pagka meron silang mass indoctrination, ay video ni Brad Eli yung gagamitin na siya'y nag-i-invite para sa pag-aaral ng mga doktrina ng Panginoong Hesukristo, para sa pag-aaral ng mabuting balita, matututunan ng Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Di po ba? Yan po yung nasa video ni Brad Eli. Na nagtataka nga yung marami, Brad Willie, talaga pampatay na si Brad Eli. Bakit niyo naman po tinatanong? Kasi napanood ko yung video niya, nag-aanyaya ng mass indoctrination. Ang binabanggit ika na date, eksakto pati ika year. Ganun ho ba? O ika, Brad Willie, nandyan yung video ni Brad Eli. Kayo po ay aming malugod na inaanyayahan para sa isang mass indoctrination sa darating na August 9, 2026. Ayan. Di ba Brad Willie, yan ang pruweba na buhay pa. Kasi sakto yung yung date. Sabi ko meron na ho kasi kayong AI. Saka po ini-edit lang nila ngayon yan para magbukhang si Brad Eli pa rin. Buhay at nag-iimbita. Kasi yun naman po talaga ang katotohanan. Si Brad Eli, gamit na gamit nitong mga naiwan niyang mga kasama. Para yung mga tao kanilang mapapasok. Kasi may hatak si Brad Eli sa kanyang pagsasalita. Yun ang wala dito kay KDR at doon sa mga naiwang kasama. Kaya sinusulit talaga ni KDR yung tsuhin niya kahit patay na. Noong buhay, talagang ganun din naman kahit hanggang sa kamatayan si KDR nasa anino pa rin talaga nung tsuhin niya. O ngayon, magagalit na naman sa akin yung mga fanatics. Hindi talaga maiiwasan kasi
Pinag-uusapan yung mabuting balita. Yung ebanghelyo, pag si Brad Eli ang magpapaliwanag niyang mabuting balita na yan ng ebanghelyo, yan yung bawal magsuot ng alahas ang mga babae. Bawal magpuputol ng buhok ang mga babae. Yan ang mabuting balita, yan ang ebanghelyo para kay Brad Eli. Hello! Sino po ba ang nakapakinig, dumaan sa pagdodoktrina ni Brad Eli? Yung kanyang mga video. Di ba yan yung binibigyang diin sa ebanghelyo? Na tinuturo ni Brad Eli na sabi niya, ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Pwede po bang makakuha ng sagot sa mga nasa Facebook, nasa YouTube? Malaman ko lang kung naiintindihan at nasusundan po. Kasi si Brad Eli Soriano may sariling bersyon ng mabuting balita. May sarili siyang bersyon ng ebanghelyo. Para kay Brad Eli, ang mabuting balita, ang ebanghelyo, yung mga sundin mo, yung mga pinagbabawal ng Diyos. Para ka maligtas, gawin mo ito, kapatid na babae. May alahas ka, wag mong isusuot. Yung buhok mo, wag mong puputulan, pahabain mo para ikaw ay maligtas. Tama po. O yan bawal na pagkain yan, yang halal. Pag kinain mo yan, mawawala kaligtasan mo. Di ba ganun ang turo ni Brad Eli? Yan ang ebanghelyo. Para kay Brad Eli, yung kaligtasan mo nakasalalay sa iyong performance, sa mga gagawin mo. Tama po ba? Sa ating mga kapatid, sa ating mga ka-Bible study. Gusto ko pong yan ay maaga niyong mapansin. Para pag pinag-aralan na po natin ang ebanghelyo ng kaligtasan, yung ebanghelyo itinuro ng Panginoong Hesukristo at ng kanyang mga apostol, madali niyong makita na iba pala yung ebanghelyong napakinggan ko kay Brad Eli. Yung pala yung binabanggit ng Apostol Pablo na ibang ebanghelyo. Basahin ko po muna mga kapatid. Na talagang mayroong ibang ebanghelyo. Dito po sa isang talata ng Galacia sa kapitulo 1 at ang talata po ay 6. Ako'y namamangha na kay dali ninyong nagsilipat sa ibang ebanghelyo, buhat sa tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo. Ayan po mga kapatid, mga ka-Bible study, maliwanag nating nabasa na meron po talagang ibang ebanghelyo na panahon pa ng mga apostol mayroong nangangaral ng ibang ebanghelyo. Amen! Mayroong ebanghelyo ang Panginoong Jesucristo. Mayroong mabuting balita si Kristo. Pero sa panahon ng mga apostol, mayroon pong mga tagapangaral. Ang ipinapangaral ay ang ibang ebanghelyo. Ang katunayan po, 2 Korinto 11. 3 hanggang 4. Ito po, basahin natin. Ngunit, ako'y natatakot. Baka sa anumang paraan kung paanong si Eva ay nadaya ng ahas sa kanyang katusuhan. Ang inyong walang malay at malinis na mga pag-iisip na kay Kristo ay pasamain. Yun po yung naging alalahanin ng Apostol Pablo nung panahon niya. Sabi niya, ako'y natatakot. Kausap niya yung mga Kristiyano sa Korinto. Baka sa anumang paraan kung paano si Eva ay nadaya ng ahas sa kanyang katusuhan. Ang inyong walang malay at malinis na mga pag-iisip na kay Kristo ay pasamain. Meron po palang pwedeng makapagpasama sa walang malay at malinis na mga pag-iisip ng mga Kristiyano. Ngayon, ano-ano po yon? Tuloy natin sa 4. Sapagkat kung yaong paririto ay mangaral ng ibang Jesus
na hindi namin ipinangaral o kung kayo'y nagsisitanggap ng ibang espiritu na hindi ninyo tinanggap. Ibang ebanghelyo na hindi ninyo tinanggap ay mabuting pagtiisan ninyo. Ayan po mga kapatid, mga ka-Bible study. Yan po yung patunay na talagang merong ibang ebanghelyo na ang nagagawa ng ibang ebanghelyo pasamain ang pag-iisip ng mga tao. Kaya pagka halimbawa ikaw ay naanib sa isang iglesia, sa isang church denomination, ang isip mo napapasama. Ay pag-isipan mo na yan. Pag-aralan mo, baka ang natanggap mong ebanghelyo ibang ebanghelyo. Amen. Meron naman dyan, halimbawa, nasa online, kapatid na Rodel. Ang mga online. And the best is, pag nakita mong hindi mo kaisang isip, i-block mo lang. Ganun lang naman yun eh. Di ba? Ba't ka magpapa-istorbo? Doon. Ngayon, pag pinakinggan ko pa yan, maiinis mo pa ako. Sabi ng Diyos magtigil ka. Layuan mo, pinanggagalingan ng katitisuran. Pagkakabaha-bahagi, halimbawa sa lokal, tumututol sa aral, ginugulo kayo, layuan. Halimbawa sa lokal, tumututol sa aral, ginugulo kayo, layuan. Diba? Black ko pa yan. Diba? Ano mapapala ko sa'yo? Yung usapang hangal, walang pakinabang yan, sabi ng Biblia. Yung pagtataltalan, yung pagtatalo, sabi ng Biblia, hindi pinakikinabangan. Ano mapapala ko dyan? Hindi kaya ko lang naman pinapakinggan kasi gusto kong sagipin itong isa. Ang sabihin mo sa kanya, yung sinasabi ng Biblia, tigilan mo yung pakikinig mo dyan. Ano gusto mo ba dyan? Kung gusto mo dyan, dyan ka. Diba? Mga kapatid, ayaw mo pala. Iwanan mo yan. Dapat lalo ka nang marunong mag-block ng masama, kapatid na Rodel. Pag masama, i-block mo na agad. Sa ginagawa ni Kuya. Opo, pero hindi niyo ako binigyan ng pagkakataon makapagsalita. Malaya ka naman. Walang tali. Yun nga. Para ano pa mag-usap tayo. Ayaw niyo po akong Okay na bigyan ng tayo? pagkakataon makapagsin lang po ang mahirap. Kasi yung parang ganyan eh. po kayo. Brother Anthony. Lagi niyo po ako na-block, hindi kami makapagsalita. Okay na tayo. Di yung sa akin mong gawin, di gawin mo yan. Natatanggap sa'yo. Di, ba? Yan po ang nangyayari sa iglesia ngayon, Brad. Kaya hindi po tayo magkaunawa. Kaya po hindi tayo nagkan sa iglesia ngayon kasi yung mga dapat pag-usapan, tinatakbuhan po. Hindi. Hindi po kayo Iba tayo. Hindi po tayo magkaiba. Kung ang Magkaiba tayo. sinusundin Hindi. nyo, yung sa Biblia, Hindi, kaiba ka. Hindi. Okay iba lang na po tayo. ang dalang aral ni KDR, kaya po ayaw nyo akong kausapin. Sige, okay na tayo, ha? Okay na tayo. Po, Maghanap. Hindi kayo, bahala. Ganyan po ba sa iglesia, Malaya ka Brad? naman, bro, ha? Kailangan Okay po na? may tuyaan pa? Dalhin mo yan kung saan mo gustong dalhin at kanino mo dalhin. Kailangan ha? po ba yung ganyan, Brad? Kailangan po may tuyaan pa? Kailangan. Nakikipag-usap po ako ng maginoo at maayos sa inyo. Hindi maginoo. May laban ka sa taga-akay, kakausapin kapakitang maginoo. Sorry ha. Kung ang nilalabanan ko Sorry, naman po sa ha? taga-akay ay yung maling aral niya at wala sa Oo, Biblia, sorry. dapat po talaga yun. Sorry. Hindi sa amin ka makikipag-usap. Pwede po ba magtanong kay Brad Daniel para siya naman Hindi ang sa amin makausap ka ko? makikipagkwentuhan. Pwede po ba Umanap kay ka ng Kuya kampi Daniel? mo, Kadiwa mo. Pwede po ba Okay. akong kay Brad Daniel Tayo? makipag-usap? Uy, very good. Baka po pwede po kung sakali po. Magkakaroon, Sa'yo, bahala ka. magkakaroon po kami ng isang representative para po magkausap. Uy. Usap ko nga ang lolo ko kahapon. Sabi niya, kaawaan nawa daw siya ng Diyos sa paghuhukom. Kung sakaling nagkamali siya, nawa daw bigyan siya ng katarungan sa mga nagbibintang sa kanya na may laban imbes sa gipin. Napakabuti ng lolo ko. Nagtatanong lang bakit puro pag-ibig. May laban na? Impyerno na? Wala kayong awa. Iglesia na hindi pumapatay pero walang awa. Bawa sa lokal, tumututol sa aral, ginugulo kayo, layuan. Bawa sa lokal, tumututol sa aral, ginugulo kayo, layuan. Diba? Black ko pa yan.
Block ko pa yan. Pakiramdaman natin mga kapatid, mga ka-Bible study, kung tayo member ngayon ng isang iglesia, may nagbago sa ating mga pag-iisip. Napasama yung ating pag-iisip. Tayo nawalan na po ng tiwala sa kapwa-tao. Tingin mo sa kapwa-tao mo masama. At sa impyerno ang hatol mo. Nako, kabahan ka na. Pagka ganyan ang pagtingin mo sa kapwa mo. Pag nakasalubong ka ng mga miyembro ng ibang iglesia, kaaway ang trato mo. Kabahan ka na dahil yung ibang ebanghelyo, nakapagpapasama po yan ng isip. Amen. Pagka ikaw kahit sarili mong pamilya, kaya mo nang itakwil, kaya mo nang ipagpalit dahil sa iyong sinasamahang iglesia. Nako, delikado yan. Red flag po yan, mga kapatid, mga ka-Bible study. Amen. Nagbibigay po ako sa inyo ng pahiwatig. Pagka ang inyong natanggap, ibang ebanghelyo, ito ang makikitang resulta. Magiging masama ang pag-iisip. Dati naman hindi ka palaaway. Kapitbahay mo, kasundo mo. Ba't nung maanib ka sa MCGI? Hello? Ba't na, anyari? Anyari? Bakit dati namang ikaw maayos ka makipagkapwa-tao, makipagkapit-bahay. Maayos kang trumato sa mga kamag-anak mo. Ba't nung ikaw mapaanib sa MCGI, nawalan ka ng kamag-anak, nawalan ka ng kapitbahay, nawalan ka ng mga kaibigan. Hello? Kita nyo po mga kapatid, mga ka-Bible study, hindi pa tayo nakakapag-umpisa nakikita nyo na may problema Yun po yung aking nakita nung ako'y nandun pa sa grupo na yon. Nakita ko marami nagbagong mga kapatid. Alam kong maayos, alam kong matitino, pero eto na, nung ako po ay nag-exit na, yung iba nga'y may utang pa sa akin, mga kapatid Oo, napautang ko pa. Oo, malaki rin yung pautang ko, pero noong ako nag-exit tinabla na ako hindi na ho nagbayad ng utang. Yung iba nga po kamag-anak pa namin, nakita nila ako mula nung ako'y bata pa, nung ako'y paslit pa. Alam nila yung aking pagkatao, yung pamilya ko, yung ugali ko mula nung bata ko. Magsasalita na yung mga galit sa akin May pinaniwalaan yung mga sinabing masasama laban sa akin. Naniwala sila sa mga binato sa akin ng mga paratang. Samantalang sila mismo kamag-anak ko. Nung araw maliit pa akong bata, nakita na nila ako. Ba't nangyari yun? Kasi nga, yung ibang ebanghelyo, nakapagpapasama iyan ng isip, nakapagpapasama ng ugali yan. Kaya, pagka kayo nandyan sa ganyang iglesia, ay nako, mag-isip-isip na. Kasi ang ibang ebanghelyo ang nagagawa niya pasamain ang kaisipan ng mga tao.